Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Boy at eto na nga, pag-usapan na natin ang mga maiinit na issue sa ating lipunan at pagtama, palakpakan at pagmali, banatan po. Nako, mga kababayan, wala na po si Jose Marichan at saka si Mariah Carey. Kilala nyo si Mariah Carey? Yun o, yung kapatid ni Jim Carrey. Joke lang po. Binibiro ko lang kayo, ha? Hindi po, alam nyo mga kababayan, yung nangyayari sa Pilipinas, tila na parang nawala na yung kaligayahan sa Pasko. Kasi alam nyo mga kababayan, naalala ko talaga, Nobyembre pa lang, talagang ang saya-saya na sa Pilipinas kasi Pasko. Yan nga yung sinasabi nga, di ba nila na basta sumapit ang bear, simula na ng Pasko sa Pilipinas. Tama, mali, di ba? Kaya nga, yung iba nating mga kababayan, mga nakatira na sa ibang bansa, pagka Disyembre, talaga namang nauwi sila dahil iba talaga ang Pasko sa Pilipinas. Napakasaya. For the first time in the history of the Philippines, ito ata ang Pasko na hindi mo nararamdaman sa Pilipinas except ang traffic. Yan ang totoo. Di ba? Hindi totoo yan. Alam nyo, etong mga nakaraang araw, kitang-kita nyo naman ang tindi ng traffic sa Pilipinas. Wala nang pinipiling oras at wala na rin yung pinipiling sasakyan. Kahit maging motor, traffic na ho sa Pilipinas. At ngayon nga ho, yun na lang ang nararamdaman natin sa Pasko. Pero yung ligaya nung nararamdaman natin, di ba, minsan, nung Pasko tayo ay masaya kasi dyan ka magsha-shopping, mamimili ka ng mga bilihin. Dyan yung, dyan yung masayang bahagi ng buhay mo kasi magkakaroon ka ng exchange gift. Ngayon, tila yung Pasko parang nakaka-stress na. Hindi, di ba? Totoo naman Parang nakaka-stress na ho ang Pasko ngayon dahil nga naman sa mahal ng bilihin. Di ba? Kaya nga itong lintik na gobyerno natin na sinasabi na lang, pagkasya nyo na lang yung 500 sa inyo, di ba? Habang sila ay magbabakasyon sa ibang bansa. Yan ang katotohanan. Umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Pero tayong mga ordinaryong Pilipino, mag-taste na lang kayo sa 500. Kasya na sa inyo yan, ha? Pagkasya nyo sa buong pamilya nyo, tigungari, 5 kayo, tig-100 kayo. Pansit canton, hotdog, at saka plain rice. Masarap yan, ha? Favorite ko yan, nung bata ako. Yan na lang daw ang inyong Noche Buena. Huwag nang gawing espesyal. Anyway, wala kayong karapatan magdiwang ng espesyal ngayong Pasko. Dahil sobrang naghihirap ng ating bansa, kaliwat kanan, at ang tindi nito. Alam mo yun, sa gitna ng kaguluhan dito sa issue ng flood control project, insertion, abay inulit pa ng mga tarantado. Yan ang totoo Grabe Hindi ko talaga malubos maisip. Hindi ko malubos maisip na uulitin pa rin po ng ating mga pambabatas yung insertion. Yan ang nangyayari ngayon. Kaya na lang din, nagagalit ang ilang mambabatas kasi para bagang sinasabi nila, tanginan nyo, ang kapal na mukha ninyo, mga animal kayo. Yan na nga yung naging issue, kaya nagkaloko-loko tong Pilipinas, kaya yung speaker ay natanggal at yung committee chair ng appropriation, hindi na makabalik dito dahil sa lintik na most corrupt budget in the history of the Philippines. Ladies and gentlemen, in the history of the Philippines. Sabagay. Hindi, sabagay. Sa Guinness of Record, most corrupt president nun, di ba? Walang iba kung hindi ang pamilya ng Marcos. O ngayon, most corrupt budget pa rin, di ba? Kaya talagang like father, like son. Hindi po ako nagsabi niyan, Actually, pinabura nga nila yung sa Guinness World Record, pinabura nila, hindi nyo na makikita sa website. Pero, hindi madidina yan. Kasi, pag i-research nyo talaga sa social media, talagang nakaukit na yan at ibinalita. Maaring mabura nila yung record, pero ibinalita na po yan kaliwat kanan. Mantakin mo, most corrupt. Tapos ngayon, uulitin pa talaga, di ba? Kung hindi nga naman kapal ng mukha. Inulit nila yung pagiging kulangot nitong presidente natin. Tapos mantakin mo eto pagkatapos niya sinabing mahiya naman kayo at alam naman natin kung sino yung mga tinutukoy niya, siguro kasama yung sarili niya. Aba, inulit pa rin nila yung ginawa nilang katarantaduhan noong 2025. Grabe talaga. Ibang level. Alam mo, kung merong mga mas makapal pa mukha, wala na talagang papantay sa kapal na mukha nitong BBM na to. Hindi, walang biro Wala na talagang papantay sa kapal ng mukha nitong BBM na to. Yan ang, ewan ko. Kasi, alam mo yun, hindi pa nga nare-resolve yung issue. Hindi pa naaayos yung issue tungkol dyan. Wala nga nakukulong. Kahit nangako pa sila na may makukulong. Wala nga nakukulong. Tapos,
uulitin pa rin nila. Ngayon, alam niyo ba ngayon na nagkakaroon ng konting dilema, problema kasi ayaw naman nilang i-reenact kasi pag hindi natapos yung sa BICAM, yung budget, ang mangyayari niyan reenactment. Ano ibig sabihin ng reenactment? Uulit lang. Ulit tayo. Ulit tayo dun sa nakaraang budget. Ang problema nga, di ba mga kababayan, yung nakaraang budget ay the most corrupt budget sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Tapos uulitin lang, di ba? Doon talaga nakakaloko Doon yung nakakaloko. Ngayon, nung pinupunan ng isang senador, si Loren Legarda, na parang sinasabi niya yung NEP. At tandaan mo na natin yan. Pag NEP, National Expenditure, yan po ay program, yan po ay nanggagaling mula sa executive. DBM, nanggagaling yan sa Department of Budget and Management. Parang sila yung nag-uusap-usap. Ayusin natin yung budget, ito na budget. Ipapasa ngayon ito sa Kamara at saka sa Senado, sa mga mambabatas, yung legislative. Pagkapasa doon, aayusin yung budget. Dapat, ang sinasabi ni Senator Loren Legarda ay dapat wala nang babaguhin. O kung may baguhin man, hindi yung napaka-minimal na lang. Ang nangyayari ngayon, nandiyan na naman yung mga insertion. Ito, panoorin natin ito. Napaka-importante yun ito. Tapos, alam mo, sana ko busit na busit. Hindi doon sa mga congressman. Doon sa mga putang ina mga kakampuet na feeling political analyst o mga analyst dyan na para bang minamakpa nila yung mga pumipigil sa budget. Parang sinasabi nila nag-grandstanding lang daw sila Loren Legarda, nag-grandstanding lang daw si Amy Marcos kasi pinuna nila ngayon kasi dapat daw ginagawa yan nung plenary nung una pang dinala kasi remember bago muna dalhin yan sa BICAM, pinag-usapan muna ng Kamara yan. Kanya-kanya sila sa Kamara, kanya-kanya sa Senado, tapos sa BICAM. Tapos ang sinasabi nito mga tarantadong mga kakampwit na ito mga baklang political analyst nila, sinasabi nila nag-grandstanding lang daw yung nagtatanong ng mga senador. Ang hindi nila maintindihan yung insertion hindi naman nanggagaling doon sa House o nanggagaling dito sa Senate. Nagigets nyo? Doon, malinis-linis pa kahit paano. Nagkakaroon ng insertion doon sa BICAM. Doon nagkakaroon ng pagluluto, magic dyan sa BICAM. Di ba? As a matter of fact, pinaliwanag nga ng isang congressman, si Tiangco, aside from doon sa BICAM, may niluluto pa yung small committee. So therefore, valid yung mga sinasabi ng ibang mga senador na pinupuna nila ngayon. Kasi ngayon lang pumapasok yung mga katarantaduhan ng mga congressman at ng ilang mga opisyal ng gobyerno. Doon pa lang pumapasok yung insertion. Nagigets nyo ba? Sa BICAM. Kaya hindi na nila napuna nung plenary. Nung sa kanya-kanya. Hindi na nila napuna kasi nga wala pa doon. Etong mga kakampuit, hindi ko magets. Hindi ko talaga magets. Ang sarap talagang dunggulin itong mga to. Hindi ko magets. Bakit nagagalit sila na kini-question yan? Nagagalit sila na bakit daw tumatagal. Abay, naturalmente, kailangan talagang busisiin dahil dyan nagkakaroon ng magic sa BICAM. Ewan ko baka talagang, kasi, sa kanila anything that somehow would, alam mo yun, would make the image o sabihin na natin, sumama ang imahe ng presidente, ipagtatanggol nila. Slight lang. Kunwari, sasabihin nila, hindi nila kampi si Marcos. Wala kang nga maririnig dyan sa mga bayot na mga political analyst na yan. Wala kang maririnig dyan na Marcos resign. Halata Alam mo yung style nyo bulok. Sa totoo lang yung style ninyo na kunwari anti-corruption kayo pero ang totoo anti-Duterte kayo at ayaw nyong bumaba si Marcos o ayaw ninyong wala silang ma-pinpoint kung sino talaga may kasalanan. Basta sa kanila isang may kasalanan dyan si Duterte. Yung the rest, bahala na si Batman. Hindi nila pupuntiryahin si Marcos, hindi nila pupuntahin si Romualdez. Ang mga pupuntiryahin lang nila yung mga katulad nila Zaldico, yung mga maliliit na mga hindi naman I know nagkasala si Zaldico. Ako I believe in my heart na talagang meron siyang kinalaman diyan kasi pabaya siya. Maaring itanggi niya na meron siyang natanggap pero the mere fact that you are the chair of the Committee of Appropriation, ibig sabihin nun pinabayaan mo. So may dapat may ka talagang panagutan. Kahit i-deny mo pa na wala kang natanggap, may pananagutan ka dahil pinabayaan mo. At sinabi niya, inutusan daw siya. Tama, mali? Di ba? Still, kung inutusan ka, kung alam mong mali, bakit mo sinunod? Tama, mali? Kaya halimbawa,
meron akong inutusan, nakawin mo nga yung bisikleta sa kapitbahay natin kasi lagi nakaharang sa paradahan ko. Halimbawa, ganun. Di ba? Tapos, yung nagnakaw, nung nahuli siya, sinabi niya, ano lang eh. Ano lang nung yung inutos lang sa akin ni Banatbay. Gagoy si Banatbay. Hindi pwedeng ganun. May pananagutan ka. O kahit hindi ikaw ang kumuha, kunwari ikaw naman yung security guard ng subdivision. Di ba? Kasabihan ko nga yung security guard ng subdivision o ng condominium. Pag ninakaw na nung huwag nyo nang pupunahin ha. Utos ko yan. Kung hindi sumunod yung guard, sabihin na natin hindi siya yung mismo nagnakaw. Basta nagpikit mata siya at pinabayaan niya, meron pa rin siyang pananagutan. Ganon yung kay Zaldico. Pero, dapat, talagang sumagot diyan yung nag-utos. Nakakapagtaka lang dito sa mga bayot na political analyst na mga kakampwet. Hindi mo maririnig sa kanilang pinupuna si Romualdez. Hindi mo maririnig sa kanilang pinupuna si BBM. Pero mga kakampwet to Bakit? I don't know kung ganun lang talaga ang init ng ulo nila sa mga DDS o di kaya sa mga Duterte. Feeling ko mga mga butt hurt. Alam mo yung butt hurt? yung mga iyakin. Napikon sila kasi galit ang tao sa kanila, mga Duterte supporter galit sa kanila noon. So ngayon naghahanap sila ng ng pambawi. Tangina, gusto na mapalitan si BBM para pumalit si Sara Duterte. Wala kaming pakialam kahit kainin namin yung suka namin, basta kayo mga DDS galit kami kasi napikon kami sa inyo noon. Tinalo nyo yung aming mga kandidato, nagmukha kaming tanga sa inyo, di ba? Mga pikon niya mga yan eh. Sa totoo lang, pikon. Alam mo, tindi nga ng banat ni Jack. Kilala niyo si Jack? No? Si yung hindi niyo kilala yon, yung Amerikano. Si Cole. Hindi niyo kilala yun, si Jack Cole? I mean, mukha pa lang nun, mukha ng sinalsal eh. Pasmado yung bunganga nung animal. Si Jack, yung ganon. Di ba? Pakinggan natin itong ito munang nangyayari dito sa sa BICAM. Usap na sa BICAM ang proposed 2026 budget ng Transportation Department. Pero bago maaprubahan, nagkainitan muna ang dalawang mambabatas. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon? Ba't wala sa NEP? Uminit ang ulo ni Senador Loren Legarda sa kalagitnaan ng pagbusisi sa BICAM meeting kagabi sa budget ng Transportation Department. Nagtataka kasi si Congressman Rufus Rodriguez kung bakit zero budget ang railway system project sa Mindanao para sa susunod na taon. Lalo na niya ang phase 2 nito na nagmumula sa kanyang kinakatawang lugar sa Misamis Oriental patungo sa Iligan. Natapos na niya ang project study na pinaglaanan ng 100 million pesos na budget. Mahalaga kasi niya ang railway system dahil ito ay mabilis at murang uri ng transportasyon. We know why there is nothing here yet about these two very important railway systems, which are good for 22% of our people who are in Mindanao, 22% of the 119 million Filipinos. Do we know about that? Why there's nothing here, zero? It's not in the NEP. The agency did not request for that. So I think the most appropriate agency to talk to and inquire about that is the Department of Transportation. Dito na umandar ang pagiging professor ni Senator Loren at nagsimulang mag-lecture sa BICAM. Sang-ayon ako sa inyo, kailangan. Bakit hindi liligay sa NEP? Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Tumayo pa sa pagkakaupo si Legarda. Alam mo, in fairness kay Legarda, etong tao na ito, not everything that she says, okay ako. Okay? Pero alam mo, itong si Legarda, nakasama ko to sa isang event ng mahabang panahon. At napaka-passionate nito na tao. Kaya ganyan napatayo na siya. Napaka-passionate nito na tao. At in fairness, tama yung sinasabi niya. Yung bakit hindi pa doon? Bakit pagkatapos pa, tsaka pa lang kasi sinasabi ni Rufus na zero daw, wala daw budget doon sa Mindanao Railway. Tapos parang ang sagot ni na nagtatanggol, parang nag-ano kasi niyan, si Gatchalian, sinasabi niya, hindi, anuhin naman na ng yan, ng DPWH na ang bahalang umano yan. Pero para bagang ang dating, sandali, bakit in the first place? Di ba dapat simula pa lang, ipinasa nyo na sa Kamara yan at saka sa Senado na meron ng budget? Bakit ito na naman tayo doon sa singit-singit? Ay, ito na naman ang hilig natin sa singit. Alam mo tayo mga Pilipino, ito walang biro ito Nauobserbahan ko yan kahit dito sa Japan kasi kahit ako ganun Alam mo yung kunwari sa pedestrian lane, ang mga Hapon, they respect space. Ibig sabihin hindi sila didikit.
Unless, yung katulad ng mga rush hour sa tren kasi talagang kailangan sumiksi. Pero dito, yung pagtatawid ka sa pedestrian, may mga spaces. Pagtatayo yung isa dito, tatayo yung isa dito. Hindi sila nagtatabi. Pas mako-observe mo, pag may foreigner, lalo-lalo na pag Pilipino, pupunta sa harap kasi may space pa. Sumisingit baga. Parang sa kanila, kaya nga kami nagbigay ng space. Because we respect the space of each other. Ayaw namin na nagtatabi-tabi. Totoo, ganun kasi talaga sila. They respect yung noise, yung kailangan, ilang beses na ako napagalitan dyan eh. Hindi, walang biro to. Diba sanay kasi tayo noon na nagla-live, nagbibideo. Pag nagpupunta ako ng lounge sa Japan, ko kasi, no cellphone, punta ka doon. Lumayo ka. Ganun sila eh. Talagang they respect each other. Ganun din sa pedestrian lane, kailangan merong space. Tapos tayo mga Pilipino, dito tayo. Kuya, ate, dito tayo, kuya, ate. Mga nagbabakasyon, kuya, ate, dito tayo, may space pa. Kaya nga may space eh. Di ba? Para nga, huwag kayo magtabi-tabi. Sisingit ka naman. Yan ang hilig ng Pinoy. Jesus, elevator. Tangina, lagi ako dyan, nabibuisit ako eh. Nakatayo ka na nga, iniintay mo magbukas. Meron talagang pupunta pa sa harap at sisingit pa. Bastos din eh. Alam naman, dumikit ako dun sa elevator para wala makasingit sa akin. Ganun kasi elevator, wala na sisingit nakatutok na ako. Diba siyempre medyo malayo-layo ka. Kasi siyempre para makadaan yung lalabas, meron pa rin talagang sumisingit. Alam niyo yan sa MRT, di ba? Hindi nagbibigayan. Alam mo dito, siksikan man, pero nagbibigayan sa sa tren nila. Siksikan sila pero hindi sisingit, nakapila kahit walang mumamando doon. Kasi sa atin may nagmamando na sumisingit pa eh. Doon walang nagmamando. Iyan ang ugaling Pinoy na bit-bit hanggang sa budget. Doon nagpapahabol. Ito, singit mo naman to para hindi malata. Ang ginagawa nila sa ending part na nila isinisingit. Mantakin mo, bycam na to, wala pa yung amount. Para bagang sinasabi pagka ayusin na lang natin yan sa small committee na lang, wag na dito. Yun nga nagkakaproblema. Ako lang ang tatanungin. Ito honestly kung ako lang ang tatanungin, dapat ang budget tapos na sa NEP pa lang. Wala ng amendments, wala ng insertion. Although, nasa kasi, ewan ko kung sabi kasi nila nasa batas daw yung the Congress or the House and the Senate may amend the budget. Alam mo yung provision na yan sa ating batas na may amend, diyan nagkakadalihan. Kasi yung amendment na yan is a beautiful word. From the root word pork barrel, from the root word PDAF, from the root word insertion. Yan ang totoo. Gets nyo ba? Kasi pag nagkasingit-singit, diyan na magkakadalihan. Diba? Kaya nga, di ba, kung halimbawa lang sa mga dokumento, lalo na, dahil alam natin yan sa LTO, di ba? Pagka pasa-pasa, pagka picture mo doon sa kabilang window, lahat ng window pupuntahan mo para ka nag-window shopping, di ba? Parang ganoon eh. So pagpunta mo doon, ipapasok. Pag merong 100, 200, isisingit ngayon doon sa taong nandoon. Yun yung style na para mapabilis yung papel mo. So, ito yung dati na yung panahon ni Pangulong, bago si Pangulong Duterte, hindi ko na lang babanggitin yung presidente na yun Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, niyari ni Pangulong Duterte yan, true to God Naewan ko kung bumalik ngayon yung sisingitan yung papel para iuna ka na i-type, yung ita-type nung kung sino man nag-encode, uunahin yung mo pag may singit. Diyan nagkakaroon ng corruption. Yan ay mga small example lang. But could you just imagine how many pasingit in a day yung natatanggap ng mga taga-LTO noon? Ngayon kaya, magkano kaya natatanggap nung nag-i-insert? Yan yung sinasabi natin na sana, ang wish ko, tama si Senator Loren dito, at ang wish ko, sana wala ng amendments. Dapat doon pa lang sa simula, tapos na. O kung meron mang amendments, hindi yung ganyan. Iba kasi yung from zero, nagkaroon ng bilyon. Alam mo yun, dapat kung may amendments, may limit. Hindi pa pwedeng amendments na sobra. Ako nga, dapat nga walang amendments Kung ano na yung sinabi ng DBM, yun na lang. Ang pwede lang gawin, tanggalan. Pagka sabit yung isang departamento, hindi nakasagot na maayos pagdating sa budget, sana pwedeng tanggalan. Pero yung dagdagan, naku po, patay tayo dyan. Diyan nagkaloko-loko Ano nangyari sa Pilipinas Para ipaliwanag ang kanyang punto.
Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Thank you for the lecture, Yeah. Senator Loren. I'm not lecturing. No. No, we thank you really. You're really saying Grabe isa, no? Yan ang tinatawag na condescending. Nagpasalamat pero condescending. Condescending yung pag-ano eh. the right thing. No, But it's true. anyway, Because I was there for 5 years and sometimes, hanggang last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Naging chairperson na rin si Loren Legarda ng Senate Committee on Finance noong 17th Congress. Kaya ganun na lang ang kanyang frustration ngayong 20th Congress dahil nasa BICAM na gusto pang ihabol ang isang budget na hindi naman kasama sa isinumite ng Pangulo ng Bansa. Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw na ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. Tiniya rin niya si Congressman Rodriguez na anyay veterano ng mambabatas sa pagtatanong nito sa first-timer na chairman ng Senate Finance Committee kung bakit hindi nilagyan ng Senado ng budget ang railway system project sa kanyang distrito sa Mindanao. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Ayaw namin. Okay, we amend, but there's only limited fiscal space. And then now, a veteran congressman asks the first-term chair of the Finance Committee, why is it not there? I'm sorry, I have to answer for him. Of course, he can very much answer that. But if it's not in the NEP, what do we do? Right? Dito na lumambot si Congressman Rodriguez at sumang-ayon kay Senator Legarda at ipinanukala sa DOTR na isama na lang ito sa susunod na budget cycle o para sa 2027. Dagdag ni Legarda, kailangang maorganisa ang isang oversight committee para magkaroon ng konsultasyon kahit buwan ng meetingan niya para maplansya ang mga susunod na expenditure program ng pamahalaan. Para sa agenda, Dexter Ganibe,